August 3, Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Alan Jan Lumbang. Itong aking daily devotion para sa araw na ito. At ang tatalakayin natin paksa ay tungkol sa paano ba mag-aral ng theology at ano ang predestination. Kaya simulan na po natin. Agad po tayong dumako sa ating konsepto. So, we will be discussing Arminianism versus Calvinism. So, predestination, Arminianism versus Calvinism. So, ano nga ba yung Arminianism? First of all, Arminianism holds that predestination is based on God's foreknowledge of who would freely choose to believe in Christ. It emphasizes human free will, conditional election, and the possibility of falling away. Habang yung Calvinism, on the other hand, teaches that predestination is God's sovereign and unconditional choice of certain individuals for salvation, based solely on His will and grace, not on any foreseen faith or human merit. It includes both election and reprobation, highlighting God's justice and mercy. So let's get into it. Una, yung Arminianism, ayon sa naintindihan ko sa topic or yung sa daily devotion po ni Pastor Russell Ocampo, ang Arminianism po, ito yung predestination. It's based on God's foreknowledge of who would choose, no? So, it's based on God's foreknowledge, no? Alam natin, omniscient ang Panginoon. Nakikita niya yung future, nakikita niya ang ating mga choices sa hinaharap. At sa ganun, pinili daw ng Panginoon ng Diyos ang mga tao na pipili sa Kanya sa future. So, you are chosen by God because you chose Him. That's the idea. So, it emphasizes human free will, no? Conditional election, and the possibility of falling away. So, human free will na tayo mismo ang pipili sa Panginoon. Kaya, yung pinili tayo ng Panginoon. No? Magkaiba to sa Calvinism kung saan naniniwala sila na ang Panginoon ay ang pipili sa'yo, hindi ikaw ang pipili sa Panginoon. So, kung pinili ka ng Panginoon, unconditional choice to. Certain to. Kung pinili ka, wala kang magagawa. It means you have been chosen. Kung ano man ang maging path mo sa buhay at pag pinili ka ng Panginoon na maging mananampalataya, na maging servant niya, you have no other option. You have no other choice. So, in other words, you are Christian due to God choosing you to be a Christian. So, let's move on to the teachings, no? Na how to study theology. So everyone is a theologian, sinabi ni Pastor Russell Ocampo. Bakit? Lahat po tayo may capacity na intindihan ang Biblia, meron tayong capacity na intindihan ang mga gawa ng Diyos at ang Diyos mismo. Limited nga lang, ngunit meron tayong paraan at kapangyarihan na intindihan ito. So, sa mga ganitong bagay, parang tinitignan natin ang Biblia, mga verse by verse, inintindihan natin, ninanamnam natin ang nilalaman nito, at nakikita natin na may, binibigyan natin ng ibig sabihin ang salita ng Panginoon. We study, we understand. No? We do not just consume, but we understand. We use our minds to understand it. Na-rationalize natin, ginagamitan natin ng logic, at kung ano man ang mga available resources natin na science or to prove the existence of certain doctrines at iba't ibang mga bagay. So, one, study theology with humility. So, yung nangyari sa Arminians at Calvinism Arminianism and Calvinism ay nagkaroon sila ng away dahil may nasama pang politics. So, study theology with humility. Like, kahit makagawa ka man ng theology or sarili mong theology when it comes to understanding the certain doctrines in the Bible, still remain humble in the sense na kahit meron kang madaming alam, kahit nabasa mo ito na paulit-ulit, may iba't ibang mga opinion, iba't ibang mga views na kailangan mo ring i-consider na isaalang-alang mo sa iyong sariling paniniwala, no? Siyempre, isalin mo yung mga kailangan mong isalin, tignan mo rin yung perspective nila sa kanilang lente upang maintindihan mo ang iba't ibang mga views pagdating sa certain doctrine na po yun, yung particular na doktrina na yun. Sunod, study theology alongside fellow believers. So, hindi po kailangan naman lahat ng discussion tungkol sa theology ay mapunta sa bloodshed or politika. No?
pwede naman magkaroon ng, sabihin natin, argument, debates when it comes to theology, no? Na upang paglabanan nila ano yung difference ng Arminianism, Calvinism. Naranasan ko na po ito sa church na kung saan nothing bad. Pero a debate or sharing, kumbaga, o brainstorming between two church members at nakinig ako sa usapan nila, like, so meron palang ganito yung Calvinism, meron palang ganito yung Arminianism. At sa ganun, nakabuo ako ng sarili kong paniniwala at lalo nang napalakas o pinalakas yung ang aking conviction, no? So, alala ko ang yung conviction ko lumakas, sorry. And on these certain topics, kaya kasi naintindihan ko from this side and other side, meron akong na-realize at nabuo na sarili kong pagkakaintindi at pagkakaunawa sa mga doktrina na iyon. So, studying theology alongside fellow believers is a good practice kung saan we are worshiping God through our minds. Kasi sino ba yung topic? Sino ba yung pinag-usapan? Ano ba yung pinaglalaban natin? It is a productive way of worshiping God through our minds, kung saan pinag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na ginawa niya para sa atin at iniintindi natin talaga yung Biblia at ginagamit natin ito bilang patayan sa ating mga paniniwala sa mga doktrina na iyon o theology na iyon. And sunod, study the theology viewing the Bible as supreme. So, regardless of the theology you believe in, Arminianism, Calvinism, what is in the Bible is the supreme and huling hatol. Kumbaga, itong pinakahuling, Supreme Court. Like that. Itong huling hatol, itong huling magsasabi na ano ba ang totoo. So, pinili ka ng Panginoon, ikaw ang pumili ng Panginoon. Ang mahalaga, tayo ay mapalapit sa Panginoon, sa totoo lang. Diba? So, study theology viewing the Bible as supreme. No? And para sa akin naman, bilang pandagdag, medyo mahaba yung video na to, ngunit gusto ko lang din i-dagdag yung aking mga paniniwala saan yung Arminianism and Calvinism. And nandun ako sa bandang gitna na kumuha ako ng mga parts ng doctrine nila sa tulips and sa Arminianism and Calvinism na naniniwala ako sa pagdating sa election na possible lang na it's both. Kumbaga, pinili tayo ng Panginoon at pinili natin ang Panginoon. No? Hindi tayo pinili ng Panginoon dahil alam niya pipiliin natin siya. Ngunit, pinili niya tayo noong una pa lang. So, we've been elected already from the beginning. Binigyan na tayo ng grace and through Jesus Christ na we've attained a righteousness in the eyes of God. At sa ganun, meron tayong choice. Meron pa rin tayong free will. Yung free will na yun, na pwede natin piliin ng Panginoon. Nauna na siya, pinili niya na tayong lahat. For me, everyone was chosen. Everyone was given kasi Jesus Christ was given to the world. No? To save the world. At sa ganun, naniniwala ako, iligtas o binigay ang Panginoon upang maligtas tayong lahat. At nasa sa atin yun kung pipiliin din natin siya upang maligtas tayo. No? So, that's my take. Ayun lamang. Salamat po sa pakikinig. Sana meron po kayong natuhan at kung meron kayong mga comments or gusto niyo po yung enlighten pagdating sa Arminianism or Calvinism, huwag po kayong manghiya. May comment section po dyan at yun lamang. Salamat and mabuhay.